Alam ng sinumang naging atleta na ang doping ay parang sugal sa karera ng isang manlalaro. Hindi lang nito sisirain ang buong profesional na buhay mo, kundi permanenteng ka ring tatanggalin sa mga kompetisyon. Pero ako, bago pa man magsimula ang laban sa swimming, sa harap ng lahat, inamin kong gumamit ako ng doping. Ito ay dahil sa nakaraang buhay ko, ako ang kinikilalang henyo sa paglangoy ng yungtang. Ngunit sa kalagitnaan ng kompetisyon, bigla akong nanghina, hindi ko makontrol ang aking mga kamay at paa. Ang resulta, 0 ang nakuha ko. Samantalang si Shen Xinyan, na karaniwan lang ang galing, ay nanalo gamit ang breaststroke technique na ako mismo ang lumikha. Iniwan ako ng mga fans ko. Libu-libong masasakit na text ang natatanggap ko araw-araw. May nagpakalat pa ng peking video ko na nasa nightclub, sinasabing puro lang ako lakwatsa at hindi nagte-training. Sa isang iglap, naging kasuklam-suklam ako sa mata ng lahat. Napilitan ang team na tanggalin ako. Pati mga magulang ko nadamay. Pinatay sila ng mga galit na fans. Tuluyan akong nawala ng pag-asa. Naglaslas ako ng pulso. Pagmulat ko ng mata, bumalik ako sa araw bago ang finals. Hawak ng nobya kong si Liu Ruyan ang isang swimming trunks, lumapit siya sa akin. Feng, sabi niya, binilhan kita, pati si Xinyan ng swimming trunks. Berde ang sayo, itim ang kay Xinyan. Isuot mo to sa finals, ha? Tinitigan ko ang berdeng swimming trunks sa kamay niya. Totoo nga bang nabuhay ako ulit? Nang mapansin niyang tulala ako, tinapik ako ni Liu Ruyan sa braso. Feng, ano nang iniisip mo? Sumimangot ako ng bahagya. Wala, malamig kong sagot. Sabi pa ni Liu Ruyan, libo-libo ang ginastos ko rito. Para sa akin, isuot mo to sa finals. Ang totoo, hanggang sa mamatay ako, hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong nanghina at hindi makontrol ang aking mga kamay at paa. Samantalang bago ang kompetisyon, mahigpit kong kinokontrol ang pagkain ko. Kahit pa magdala ang nobya ko ng mga pagkaing siya mismo ang nagluto, tinitiis kong hindi kumain ni isang subo. At ang training ko, ilang beses na mas matindi kaysa sa ibang swimmers. Kung sasabihin kong ako ang pinakamasipag sa buong swimming community, walang aangal. Ang tanging naiba lang ay isinuot ko ang swimming trunks na bigay ng nobya ko. Pagkatapos kong isuot yon, doon ako nagsimulang manghina. Ayaw ko talaga ng berde, pero para mapasaya si Liu Ruyan, isinuot ko iyon sa finals. Pero nang lumabas akong suot ang berdeng swimming trunks, tawanan ang buong audience. May isang babae pang ang sumigaw, si Qin Feng, suot ang berdeng swimming trunks, mukhang malaking palaka. Lalong lumakas ang tawanan ng lahat. Napahiya ako. Walang magawang tumingin ako kay Liu Ruyan na nasa audience. Nakangiti siyang nagbibigay ng T-heart sign kay Shen Xinyan at malakas pang sinabi, mas gwapo pa siya kaysa niyang sa suot niyang itim na swimming trunks. Nang makitang hindi ko pa rin tinatanggap ang swimming trunks mula kay Liu Ruyan, lumapit si Shen Xinyan sa akin. Tiningnan niya ako ng mayabang. Ang perang ginastos sa swimming trunks na to, ilang buwang sahod na ni Ruyan. Bilang nobyo niya, dapat mong tanggapin. Nakikita kong pareho silang nag-aalala, lalo akong nagduda na may problema sa berdeng swimming trunks. Pero wala pa akong ebidensya. Kaya umiti ako ng pilit, salamat, baby. Isusuot ko to sa finals. Sa nakaraang buhay, si Shen Xinyan, na laging kulelat sa buong team, ay parang lumilipad na isda nang isuot niya ang itim na swimming trunks. At bigla niyang natutunan ang aking original na breaststroke technique na umani ng papuri mula sa audience. Hindi ko maiwasang maghinala na nagkaroon palitan ng enerhiya ang berdeng swimming trunks ko at ang itim na swimming trunks ni Shen Xinyan. Ang berdeng swimming trunks ang naglipat ng lakas at teknike ko kay Shen Xinyan, habang ang itim na swimming trunks naman ang naglipat ng kahinaan at pangit na teknike ni Shen Xinyan sa akin. Para mapatunayan ang hinala ko, nagpa siya akong hindi mag-training. Nang maupo ako sa bar kasama ang ilang modelo, naglalaro ng Jack and Poy at umiinom, natulala si Liu Ruyan nang hanapin niya ako. Baliw ka na ba? Nagte-training ang ibang miyembro, tapos ikaw nandito, nakikipaglandian. Malamig akong umisi. Finals na bukas, masama bang mag-relax? Saka, si Shen Xinyan, hindi rin naman nagte-training. 10 minuto pa lang ang nakalipas, nag-post pa siya sa social media na kumain kayo ng hotpot. Halos lumuwa ang mata ni Liu Ruyan. Siya iyon, ikaw to.
Ikaw ang inaasahang mananalo. Kahit hindi pwedeng mag-overtrain isang araw bago ang finals, ilang beses nang sinabi ng coach nyo na kailangang mag-maintain ng sapat na training. Para lang yun ma-maintain ang muscle memory at flexibility para mabilis kang makapasok sa kondisyon sa oras ng laban. At ang sobrang pag-inom isang araw bago ang finals, malaki ang epekto sa performance mo. Ayaw mo na bang manalo? Nagkibit balikat lang ako. Ang pagkapanalo, hindi naman ako lang ang magdedesisyon. Minsan, importante rin ang swerte. Baka nga magpakahirap akong mag-training, tapos sa huli, 0 pa rin ang resulta ko. Samantalang si Shen Xinyan, na puro kain, inom, at laro lang, at laging kulelat, baka siya pa ang maging dark horse sa finals at manalo. Natigilan muna si Liu Ruyan tapos nagalit. Bakit ganyan ka magsalita, parang nang iinis? Kasalanan ko pa bang pinapayuhan kitang mag-training ng maayos? Dumating si Shen Xinyan, namumula ang mga mata niya sa galit habang nakatitig sa akin. Katetext lang sa akin ni Ruyan, sabi niya nagpapabaya ka sa training. Hindi ako naniwala. Hindi ko akalaing nandito ka talaga, nagpapakasasa. Binigyan niya ako ng 10 minuto. Ayusin mo agad ang sarili mo at umalis ka. Kung hindi, ipapadala ko kay Coach Wu ang video mo na nakikipaglandian sa bar. Nainsulto ako kay Shen Xinyan. Ako ang nagpapabaya sa training, ako ang maapektuhan sa finals. Pero bakit parang ikaw ang apektado? May bahid ng kaba sa mga mata ni Shen Xinyan. Nag-aalala lang ako na baka malungkot si Ruyan kapag natalo ka. Napakabait na babae ni Ruyan, ayokong makita siyang malungkot. Ngumisi ako. Natatakot kang malungkot si Ruyan? Baka naman natatakot kang hindi ako makalangoy ng maayos at maapektuhan ang pagkapanalo mo. Parang natumbok ko siya. Lalong nag-alab ang galit sa mukha ni Shen Xinyan. Itinaas niya ang kamao para suntukin ako. Ano nang pinagsasasabi mo? Pero sa sumunod na segundo, may pumigil sa kamao ni Shen Xinyan. Lumingon ako kay Coach Wu, puno ng pasasalamat. Hindi pa ako tapos magsalita, sinipa ako ni Coach Wu kaya napaupo ako sa sahig. Trending number 1 ang video mo na nakikipaglandian sa bar. Alam mo bang puro mura ang inaabot mo sa buong internet ngayon? Sinasabi nilang bilang pinaka-inaasahang bituin sa swimming ng China, hindi ka seryoso sa trabaho mo. Lahat sila gusto kang paalisin sa swimming. Mahigit 30 beses akong tinawagan ng mga nasa itaas, lahat sila sinisisi ako dahil hindi kita nabantayan ng maayos. Gusto mo bang sirain ang reputasyon ko sa katandaan ko? Agad kong binuksan ang cellphone ko para tingnan ang trending. Ang laman ng trending, video ko habang kumakanta at sumasayaw kasama ang mga modelo, naglalaro ng Jack and Poy at umiinom. Puno ng masasakit na komento ang comment section. Ngumisi si Shen Xinyan sa akin, isang mapanuyang ngiti, at sinadya pang ituro ang pinhole camera na nakatago sa loob ng kwelyo niya. Ang hinayupak na to, para lang pilitin akong bumalik sa training, ginawa pa to. Nagkatinginan sina Shen Xinyan at Liu Ruyan. Agad lumapit si Liu Ruyan para tulungan akong tumayo, nagkunwaring nag-aalala. Baby, bumalik ka na sa training. Si Coach Wu, tiniis ang ganito kalaking pressure para personal kang sunduin. Huwag ka nang magmatigas ng ulo, okay? Matagal na rin akong kasama ni Coach Wu. Kung masisira ko ang karir niya, habang buhay akong makokonsensya. Kaya sumama na lang ako sa kanya pabalik sa training. Pero pagkaalis ni Coach Wu, agad kong kinuha ang cellphone ko at naglaro. Sina Liu Ruyan at Shen Xinyan na laging nakabantay sa training ko ay muling nagalit. Kakaalis lang ni Coach Wu, nagpapabaya ka na naman. Alam mo bang dahil sa pagwawalang bahala mo, maaapektuhan talaga ang performance mo bukas. Napapadyak sa galit si Liu Ruyan. Ang mga mata ko, nakatutok lang sa cellphone, tamad na tamad akong magsalita. Kung maapektuhan, edi maapektuhan. Okay lang namang ibigay sa iba ang pagkapanalo, ah. Inagaw ni Liu Ruyan ang cellphone ko. Kapag nagpatuloy ka pa sa paglalaro, maghihiwalay na tayo. Ang sinabing iyon ni Liu Ruyan ang tuluyang nagpagalit sa akin. Ibinagsak ko ang cellphone sa sahig. Sige, hiwalay na kung hiwalay. Hindi makapaniwala si Liu Ruyan habang nakatingin sa akin. Dati, gaano man karaming beses siyang nakipaghiwalay, ako lagi ang umiiyak at nagmamakaawang huwag niya akong iwan. Ngayon, sawa na ako. Dahil sa nakaraang buhay, pagkatapos akong tanggalin sa team,
agad na inanunsyo ni Liu Ruyan sa Weibo ang relasyon nila ni Shen Xinian. Hawak pa ni Shen Xinian ang tropeo ng pagkapanalo, lumuhod sa harap ni Liu Ruyan at nagpropose. Noon ko lang naintindihan na matagal na palang mailihim na relasyon si Liu Ruyan at ang kababata niyang si Shen Xinian. Sinuntok ni Shen Xinian ang ilong ko, dumugo ito. Hayop kang walang utang na loob. Ang pagkapanalo mo, mas importante pa kay Ruyan kaysa sa sarili niyang buhay. Ginamit niya lang ang pakikipaghiwalay para pilitin kang mag-training, diskarte lang iyon. Ano bang laman ng utak mo? Pumayag ka talagang makipaghiwalay kay Ruyan? Hindi ko na pinansin ang dugong tumutulo sa bibig ko. Sinakal ko si Shen Xinian, buong lakas ko siyang itinaas. Bumisi ako, hindi ba't pabor sa'yo na maghiwalay kami ni Liu Ruyan? Alam na alam ko kung hanggang saan na ang narating ng relasyon nyo. Gulat na gulat sina Shen Xinian at Liu Ruyan. Sumigaw si Liu Ruyan, tulungan nyo kami. Papatayin ni Qin Feng si Shen Xinian. Agad na tumakbo ang ibang miyembro ng team. Si Wang Zhao, na malakas, ay biglang sinipa ang tuhod ko. Napaluhod ako sa sahig. Nabitawan ko si Shen Xinian. Inalalayan ni Wang Zhao si Shen Xinian, galit na tumingin sa akin. Huwag mong isiping dahil sikat ka sa swimming, hindi kita papatulan. Mabuting kaibigan namin si Xinian. Kapag inapi mo siya, parang inapi mo na rin kaming lahat. Ang ibang miyembro ay nagsalita rin para kay Shen Xinian. Si Xinian tapat at masayahin. Laging ibinabahagi sa amin ang masasarap na pagkain at kasiyahan. Ikaw naman, dahil lang may talento ka sa swimming, lagi kang mayabang. Mabuti na nga lang at pinayuhan ka ni Xinian na huwag nang magloko, tapos sasakalin mo pa siya. May sakit ka ba? Bibigyan kita ng 3 segundo. Pagkatapos ng 3 segundo, kung hindi ka pa rin makikinig kay Xinian at magpapatuloy sa training, bubugbugin ka namin. Malamig kong tiningnan ang mga mapagkunwari at walang pusong mga kasamahan ko. Ang galit sa puso ko ay parang rumaragas ang ilog na walang tigil. Sa nakaraang buhay, araw-araw din silang nililibre ni Shen Xinian, nakuha niya ang loob nila. Pagkatapos manalo ni Shen Xinian, para silang mga asong sunod-sunuran sa kanya. Nang malaman ng mga haters ko na iniwan na ako ng mga kasamahan ko, at wala nang naniniwala o tumutulong sa akin, hayagan nilang sinaksak ang mga magulang ko hanggang mamatay. Kinuyom ko ang aking mga kamao. Ang galit sa puso ko ay naging 2 nag-aalab na apoy sa aking mga mata. Pero pinilit kong kontrolin ang emosyon ko. Sinabi ko kay Wang Zhao, hindi ba't nag-post ka kahapon sa social media? Sinabi mong nangako sa'yo si Shen Xinian na siguradong mananalo siya sa finals. Kung ganon, maglalaban kami ngayon. Kung manalo siya, magte-training ako ng maayos. Pero kung ako ang manalo, tumahimik na kayong lahat. Ano nang sasabihin nyo? Pagkatapos kong magsalita, mukhang nataranta si Shen Xinian. Sa sandaling ito, hindi ko suot ang berding swimming trunks, at hindi niya suot ang itim na swimming trunks. Kapag naglaban kami, siguradong talo siya. Agad sumingit si Liu Ruyan, hindi pwedeng maglaban ngayon. Kapag naubos ang lakas niyo ngayon, paano na sa finals? Pero inakbayan ni Wang Zhao si Shen Xinian. Xinian, alam kong tiwala ka sa sarili mo kaya ka nangako sa akin na mananalo ka sa finals. Sige na, labanan mo na tong gagong si Qin Feng. Turuan mo ng leksyon. Susuportahan ka namin, mga kapatid. Itinulak din ng ibang miyembro si Shen Xinian. Laban na. Xinian, ipahiya mo ng husto si Qin Feng. Hinihintay naming lahat na ipaglaban mo kami. Xinian, huwag kang matakot. Buong araw nang nagpapabaya si Qin Feng, tapos uminom pa ng maraming alak. Siguradong hindi kanya matatalo. Nang makitang lahat sila ay nang udyok, napakagatlabi si Shen Xinian, nakakunot ang noo. Hindi ko maiwasang mapangisi. Sa isip ko, bakit hindi ko na lang isuot ang berding swimming trunks na bigay ni Liu Ruyan at labanan si Shen Xinian? Kapag isinuot ko ang berding swimming trunks, siguradong sasamantalahin ni Shen Xinian ang pagkakataon at isusuot ang itim na swimming trunks. Sa ganoong paraan, makukumpirma ko kung may problema nga ba talaga sa berding swimming trunks. Kaya ako na ang nag-alok kay Shen Xinian, bakit hindi natin isuot ang swimming trunks na bigay sa atin ni Liu Ruyan at maglaban tayo? Biglang nagliwanag ang mga mata ni Shen Xinian, napangiti siya. Sige ba? Yan din ang iniisip ko.
Si Liu Ruyan, na kanina ay namumula na sa kaba, ay kumalma na. Nakangiti siyang tumingin sa akin. Baby, ang galing ng naisip mo. Gusto ko rin talagang makita kang suot ang swimming trunks na to bago ang finals. Ngayong maglalaban kayo ni Zinian, magandang pagkakataon to. Pagkalipas ng 10 minuto, suot na namin ni Shen Zinian ang swimming trunks na bigay ni Liu Ruyan, nakatayo kami sa tabi ng pool. Tiningnan ni Wang Zhao ang berdeng swimming trunks ko, hindi napigilang tumawa. Qin Feng, ang berde-berde mo. Baka nga lagyan ka ng sungay ng nobya mo at sumama sa ibang lalaki. Sa tabi, pinipigilan ni Liu Ruyan ang tawa, nagkunwaring galit. Kuya Zhao, huwag mong biruin ang ganyan. Ang ibang miyembro naman ay pinupuri ang swimming trunks ni Shen Zinian. Bagay na bagay kay Zinian ang itim. Mas lalo siyang gumwapo at mukhang masigla. Sa tindig pa lang ni Zinian, talo na niya si Qin Feng. Zinian, go! Durugin mo si Qin Feng. Napakataas ng tingin ng lahat kay Shen Zinian. Sa sobrang tuwa, tumawa siya ng malakas. Mga kapatid, kapag natalo ko si Qin Feng, ililibre ko kayo ng masarap na pagkain. Kalmado ko silang tiningnan. Sa isip ko, hindi nila alam, ang taya ko ay ang pagkatalo ko. Pagkatapos pumito ni Wang Zhao, sabay kaming tumalo ni Shen Zinian sa pool. Pero nang akma na akong susugod, hindi ko magamit ang lakas ko. Ang mga kamay at paa ko, parang may malakas na puwersang pumipigil, hindi ko maigalaw. Sa kabilang banda, si Shen Zinian, gamit ang aking original na breaststroke technique, mabilis na nalangway ang buong haba ng pool. Ako naman, parang pagong na hirap sumagwan sa pool. Tiningnan ako ni Wang Zhao ng maihalong pang-inis. Hoy, kindama, manangkin, huwag ka nang lumangoy. Abutin ka na ng gabi dyan. Pagkasabi niya noon, nagtawanan ang ibang miyembro. Sina Liu Ruyan at Shen Zinian, sa harap ko pa mismo, nagtitigan, parehong nakangiti. Nagmouth pa si Liu Ruyan kay Shen Zinian, siguradong sayo ang tropeo. Kinuyom ko ang aking mga kamao, bumalot sa buong katawan ko ang galit. Sa sandaling ito, nakumpirma ko na, may problema nga sa swimming trunks. Kung gano'n nila kagustong manalo, hindi ko sila pagbibigyan. Sa wakas, nakarating din ako sa dulo. Paglabas ko para sa finals, tiniis ko ang tawanan ng buong audience na nagsasabing mukha akong malaking palaka. Hindi ko na rin pinansin ang walang tigil na pagbibigay ni Liu Ruyan ng T-heart sign at pagpapakita ng pagmamahal kay Shen Zinian. Kalmado akong naglakad papunta sa pool. Nang pumutok ang baril, tumalon sina Shen Zinian at ang ibang kalahok sa pool. Ako naman, malakas na sinabi ko sa head referee, gusto kong isumbong ang sarili ko. Bago ako pumasok, gumamit ako ng doping. Si Liu Ruyan, na hindi natuloy ang masamang balak, ay parang gusto na akong kainin, puno ng galit ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Si Shen Zinian naman, tulala, hindi makagalaw, halatang gulat na gulat at kinakabahan. Bakit? Para hindi maapektuhan ang performance ng ibang atleta, pansamantalang itinigil ang kompetisyon. Minura ako ng mga manonood. Qin Feng, sira ba ulo mo? Sa kompetisyong to, sa iyo nakasalalay ang pag-asa ng buong bansa, tapos sa kritikal na sandali, pumalpak ka pa. Magpaliwanag ka agad sa head referee. Sabihin mong nagbibiro ka lang. Hindi kami pumasok sa trabaho, lumipad pa kami dito para lang panoorin ka. Ganito mo ba sinusuklian ang pagmamahal namin sa iyo? Hinihiling naming ibalik ni Qin Feng ang bayad namin sa tiket. Pataas ng pataas ang mga sigawan. Ako naman, walang imik. Bumuntong hininga ang head referee, seryosong tumingin sa akin. Qin Feng, napanood ko ang mga dati mong laban. Sa galing mo, hindi ako naniniwalang gagamit ka ng doping. International competition to, ang paggamit ng doping, hindi lang pagkansela karapatang sumali, kundi permanenteng pagkatanggal sa swimming. Tatanungin kita ulit, gumamit ka ba talaga ng doping? Walang pakialam akong umiti at tumango. Sa sandaling yon, si Wang Zhao, nakasama rin sa kompetisyong ito, ay naglabas ng cellphone at ipinakita sa lahat. Ito ang video ni Qin Feng at ng isa pa naming kasamahan sa team, si Shen Zinian, kahapon habang naglalaban. Tingnan nyo, hindi niya talaga magamit ang lakas niya, at ang mga galaw ng kamay at paa niya, napaka-irregular. Sa kabilang banda, si Shen Zinian, parehong bilis at galaw, standard ng isang top swimmer. Dati, si Qin Feng, kahit anong kompetisyon, laging una.
Pero kahapon, natalo siya kay Shen Xinyan. Natatakot si Qin Feng na matalo ulit kay Shen Xinyan ngayon, kaya mas pinili niyang umamin na gumamit ng doping kaysa lumaban para hindi mapahiya. Ang sinabi ni Wang Zhao ay lalong nagpagalit sa mga tao. Ang mga fans ko, emosyonal na sumigaw, kahit pa natalo ka talaga kay Shen Xinyan, isang beses lang naman iyon. Hindi namin iyon papansinin. Basta tapusin mo lang ang laban na to, susuportahan ka pa rin namin gaya ng dati. Nangako ka sa amin sa Weibo na para sa amin, mananalo ka sa kompetisyong to. Nakalimutan mo na ba? Marami sa amin, estudyante pa lang. Para makabili ng tiket sa laban na to, 1 taon naming inipon ang baon namin. Hindi mo kami pwedeng bigyan. May isang lalaking fan pang ang tumayo at dinuro ako, puno ng galit ang mga mata. Qin Feng, hindi nakakatakot ang mabigo ng isang beses. Ang nakakatakot, yung hindi mo kayang harapin ang sarili mong pagkatalo. Humingi ka agad ng tawad sa head referee. Huwag mong hayaang mapahiya kami, mga fans mo. Kalmado akong sumagot, pasensya na, pero bibigyan ko kayong lahat. Dahil natalo ako kay Shen Xinyan kahapon, labis akong nag-aalala na hindi ko siya matatalo sa finals. Bago ako pumasok, lihim akong gumamit ng doping. Pero pagpasok ko kanina, nakita ko ang watawat ng bansa. Sa sandaling yon, nagsisi ako. Alam kong ang paggamit ng doping ay hindi lang insulto sa propesyon, kundi pagtataksil din sa pag-aaruga ng bansa at ng team. Kaya ako umamin sa harap ng lahat na gumamit ako ng doping. Nang marinig nila ang sinabi ko, may mga fans na umiyak ng husto. May mga lalong nagalit. May ilang lalaking fans na gustong sumugod para suntukin ako, pero pinigilan sila ng mga security personnel. Sa sandaling yon, lumapit sa akin ang ilang tauhan para sa testing. Handa na silang dalhin ako para sa doping test. Elvid Qin, sumama po kayo sa amin. Si Liu Ruyan, na kanina pa hindi mapakali, ay biglang sumugod para pigilan sila. Hindi. Hindi niyo siya pwedeng dalhin. Lumuhod si Liu Ruyan sa harap ng mga tauhan, umiiyak at sipunin. Ang totoo, may histrionic personality disorder, ang nobyo ko. Dahil sa sakit niyang yan, lagi akong nahihirapan. Kapag mas maraming tao, mas gusto niyang mag-perform. At laging gumagawa ng mga kwento para makuha ang atensyon ng lahat. Kilala niyo ba si Wang anong pangalan ga ulit sa TikTok? Ganon ang nobyo ko. Para sa views, gagawin ang lahat. Kaya yung sinabi niyang gumamit siya ng doping, siguradong nagsisinungaling lang siya. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras na dalhin siya para sa testing. Ang sinabi ni Liu Ruyan ay nagpaalinlangan sa ilang tauhan. Sumenyas pa siya kay Shen Xinyan. Agad na naglabas si Shen Xinyan ng cellphone at ipinakita sa lahat ang isang video. Ito ang video ni Qin Feng 1 buwan na ang nakalipas, nanunumpa sa ilalim ng watawat. Sabi niya noon, siguradong kakatawanin niya ang China at mananalo sa kompetisyong to, pero ngayon, niyuyurakan niya ang dangal ng bansa. Global Live Broadcast 2. Kapag nakita ng mga foreign journalist na ang pinakamagaling na swimmer ng China ay ginagawang laro ang kompetisyon, siguradong sasamantalahin nila ang pagkakataon para hiyain tayo. Galit na galit kong tiningnan si Shen Xinyan, ang hayop na to. Ginamit pa ang dangal ng China para pilitin akong bumalik sa laban. Dahil sa sinabi ni Shen Xinyan, tuluyan nang nawalan ng kontrol ang mga manonood. Binato nila ako ng mga bote ng mineral water, sinelas at pati gintong pulseras. Tumama ang mga ito sa ulo ko, mukha at likod. Tiniis ko ang matinding sakit, sinasabi sa sarili kong kailangang kumalma. Hindi pwedeng magtagumpay ang masamang balak ni Liu Ruyan at Shen Xinyan. Sa sandaling yon, nagkagulo na ang lahat. May mga matinding kumukondena sa akin. May mga sumisira sa harang ng audience para sugurin ako. May isang grupo pa ng mga manonood na nakikipagsuntukan na sa mga security personnel. Sumisigaw silang hindi sila titigil hanggat hindi ako napapatay. Nang makitang lalong nagkakagulo, sinabi ko sa mga tauhan ng testing, dalhin niyo na ako agad. Kapag nag-alinlangan pa kayo, lalo lang gugulo dito. Pero ilang hakbang pa lang ang nagagawa namin ng mga tauhan, gumawa na naman ng eksena si Liu Ruyan. Naglabas siya ng kutsilyo at itinutok sa leg. Kapag dinala niya si Qin Feng, maglalaslas ako ng leg. Para masaksihan ko ang pagkapanalo niya, 5 taon ko siyang sinamahan. Ilang 5 taon ba meron ang isang babae sa buong buhay niya?
Hindi ko hahayaang sirain niyo ang lahat ng pinaghirapan namin dahil lang sa isang kasinungalingan niya. Hindi pa natatapos magsalita si Liu Ruyan, inagaw ni Wang Zhao ang kutsilyo sa kamay niya. Seryoso niyang pinayuhan si Liu Ruyan, para sa gagong iyan, hindi sulit na isakripisyo mo ang buhay mo. Saka, siya naman ang kusang sumisira sa sarili niyang kinabukasan, hindi mo kasalanan. Kung hindi siya makakalaban, mas malaki ang sansa ni Shen Zinian na manalo. Kinakatawanan din ni Shen Zinian ang China. Basta Chinese ang manalo, okay na yun. Yumuko ako at bahagyang umiti. Sina Liu Ruyan at Shen Zinian naman parang mababaliw na sa galit. Hindi nila akalaing dahil sa tangang si Wang Zhao, tuluyan ng mabibigo ang masama nilang balak. Namumula ang mukha ni Shen Zinian, kinakamot ang ulo sa sobrang kaba. Tiningnan ni Wang Zhao si Shen Zinian nang may pagtataka. Kapatid, anong nangyari sa'yo? Ang paggamit ni Qin Feng ng doping, hindi ba't napakagandang balita para sa'yo? Mawawala na ang pinakamalakas mong kalaban. Sa'yo na ang tropeo. Halos sumuka ng dugo si Shen Zinian. Umiling-iling siya kay Wang Zhao. Hindi yan ang iniisip mo di. Hindi pa natatapos magsalita si Wang Zhao, tumayo ang chairman ng Swimming Association at sinabi sa lahat, tumahimik. Kung sino man sa inyo ang magpapatuloy sa gulo, tatawag ako ng pulis para dalhin kayo. Agad na natahimik ang lahat, halos marinig ang pagbagsak ng karayom. Inutusan ng chairman ang mga tauhan ng testing, dalhin niyo na agad si Qin Feng para sa testing. Tumango ang mga tauhan. Ganoon, sa ilalim ng mga tingin ng desperadong sina Liu Ruyan at Shen Zinian, dinala ako ng mga tauhan ng testing. Pagkatapos ng 10 minutong pagkaantala, nagsimula na ulit ang laban ni Shen Zinian. Pero hindi pa pumuputok ang baril, kinakabahan na si Shen Zinian. Nasa testing room ako, pinapanood si Shen Zinian sa G, nanginginig ang mga labi niya. Malalaking butil ng pawis ang tumutulo sa noo niya. Mahigpit niyang hawak ang itim na swimming trunks, mukhang iiyak na. Ako naman tuwang-tuwa. Wala na akong laban, tingnan natin kung paano pa mananalo ang magnanakaw na si Shen Zinian. Sa isang putok ng baril, tumalon ang ibang kalahok sa pool. Pero si Shen Zinian, nanginginig ang mga binti, ayaw pang tumalon. Pagkalipas ng 5 segundo, malakas na sinigawan ng head referee si Shen Zinian, tumalon ka na. Namumula na sa galit ang mga manonood. Hoy, apelyidong Shen, tatalon ka ba o hindi? Umalis na si Qin Feng, may isa na namang siraulo. Kapag hindi ka pa tumalon, bubugbugin kita. Pinapanood ko sa gihi si Shen Zinian na nakayukyok, hindi ko mapigilang tumawa. Sabi ng isang tauhan ng testing, ang mga paa ng batang iyan parang may magnet yata. Nang malapit nang umabot ng 1 minuto ang oras sa timer, lumapit si Coach Wu sa likod ni Shen Zinian, mukhang dismayado, at sinipa siya papasok sa pool. Pero sa tubig, hindi makalangoy si Shen Zinian. Walang ritmo ang pagkampay ng mga kamay at paa niya. Mukha siyang sisiw na malulunod. Nagtawanan ang mga manonood. Dahil live broadcast, nag-comment ang mga nanonood online. Sabi ko na nga ba, sinadya ni Qin Feng na matalo kay Shen Zinian kahapon. Basura naman talaga si Shen Zinian dati pa, paano niya matatalo si Qin Feng? Siguradong gumamit ng doping si Shen Zinian kahapon kaya nanalo kay Qin Feng. Tingnan niyo siya sa pool, parang lantang gulay. Gusto ko siyang patayin. Head referee, patigilin mo na siya sa paglangoy. Nakakahiya sa mga Chinese. Sa sandaling yon, si Shen Zinian ay hirap na hirap pang lumangoy sa unang kalahati, habang ang ibang kalahok ay malapit nang matapos. Lalong kinabahan siya dahil sa tawanan at mura ng mga tao. Tuluyan nang nawalan ng kontrol ang mga kamay at paa niya. Gaano man niya kalakas ang pagkampay, hindi siya makausad. Hindi napigilan ng isang tauhan ng testing na tanungin ako, bakit parang hindi marunong lumangoy ang kasamahan mo? Paano siya napili sa team niyo? Umiti ako, pumasok sa backdoor. Sa nakaraang buhay, bukod sa hindi ko maintindihan kung paano nalipat ang lakas at tekniki ko kay Shen Zinian, at kung bakit siya napasok sa team gayong hindi naman siya marunong lumangoy, nalaman ko lang ang lahat nang ipaimbestiga ko ang relasyon nila ni Coach Wu. Noon ko lang naintindihan kung bakit ang isang basurang tulad niya, na walang ginawa kundi magpakasasa at hindi mag-training, ay nanatili sa team. Hindi ko alam kung sinadya ng cameraman pero itinutok ang camera kay Liu Ruyan. Nanginginig siya sa audience, namumutla.
Tinapik pa siya ng isang matabang babae sa tabi niya. Nakita ko kanina, parang nag-heart scene ka pa kay Shen Xinian na yan, ah. Bakit hindi ka na nagyayabang ngayon? Hindi ko talaga maintindihan. Hindi ba't sabi mo, nobya ka ni Qin Feng? Bakit parang may something kayo ni Shen Xinian? Ikaw ba ang nag-utos kay Qin Feng na gumamit ng doping para manalo si Shen Xinian? Sa tanong ng matabang babae, nataranta si Liu Ruyan. Kami ni Shen Xinian, magkababata lang kami. Kung bakit gumamit si Qin Feng ng doping, hindi ko rin alam. Nang makita kong natataranta si Liu Ruyan, lalo akong natuwa. Itinutok ulit ang kamera sa ibang manonood. Lahat sila, minumura si Shen Xinian. Hoy, apelyidong Shen, 5 minuto na ang lumipas, nasa unang kalahati ka pa rin. Sabi ko sa'yo, sumuko ka na lang. Umuwi ka na sa nanay mo. Hindi na nakatiis ang head referee. Mabilis siyang lumapit kay Shen Xinian. Huwag ka nang lumangoy. Kahit matapos mo pa ang buong laban, wala kang makukuhang puntos. Hindi tama ang mga galaw mo sa pagkampay, maraming beses na nagpalit-palit ang balikat at binti mo. Ibig sabihin, ang resulta mo, invalidated. Tinulak ni Coach Wu si Wang Zhao. Ahunin mo na iyang tangang yan. Pinapahiya niya ako. Bumuntong hininga si Wang Zhao, tapos iniyahon si Shen Xinian mula sa pool. Hindi siya makapaniwala habang nakatingin kay Shen Xinian. Kahapon, noong naglaban kayo, ang lakas-lakas mo. Ang ganda ng mga galaw mo sa pagkampay. Bakit ang hina mo ngayon? Pautal-utal si Shen Xinian. Ako di. Hindi siya makapagsalita, puno ng kaba ang mga mata. Sa sandaling yon, may naamoy na kakaiba ang isang foreign na kalahok mula kay Shen Xinian. Agad niyang tinakpan ang ilong at nagmura, tang-ina. Umihi tong gagong to sa pampublikong lugar. Biglang nag-viral ang comments, nakakahiya. Minura ng foreign na kalahok si Shen Xinian, sabi niya umihi sa short sa pampublikong lugar. Tingnan niyo, hawak ni Shen Xinian yung part na iyon. Nag-close up ang camera. Picha. Umihi nga. Ang duwag na to. Natalo lang sa isang laban, umihi pa sa international competition. Hindi maikakailang magaling magpa-excite ang cameraman. Ako, na kanina pa nakatutok sa Zihi, ay tawa ng tawa. Pati ang mga tauhan ng testing, hindi napigilang tumawa. Itinutok ulit ang kamera kay Shen Xinian. Nakaluhod siya sa sahig, umiiyak habang tinatakpan ang mukha. Nahiya si Wang Zhao na kasama siya, umatras ng ilang hakbang, at nagmura, natalo ka lang sa isang laban, umihi ka na sa takot. Tama si Qin Feng, isa kang ang duwag. Dati, kapag natatalo ka sa kanya, lagi kang nagrereklamo sa akin. Akala ko, malas ka lang. Naniwala akong mananalo ka rin sa kanya balang araw. Pero ngayon, sa nakikita kong kaduwagan mo, tingin ko, ang pagkatalo ni Qin Feng sa iyo kahapon, siguradong may ginawa kang masama sa kanya. Sa sandaling yon, lumabas na ang resulta ng testing. Gulat na tumingin sa akin ang tauhan. Hindi ka naman gumamit ng doping. Bakit ka nagsinungaling? Agad akong dinala ng tauhan sa harap ng referee. Qin, siya hindi talaga siya gumamit ng doping. Pagkasabi no ng tauhan, muling nagkagulo ang lahat. Ano? Hindi gumamit ng doping si Qin Feng. Gaya nga ng sabi ng mga fans niya, sinadya niyang umamin para mabuking ang masamang balak ni Shen Xinian. Pero paano ninakaw ni Shen Xinian ang lakas at teknike ni Qin Feng? Sa sandaling yon, isang boses na puno ng otoridad ang narinig. Alam ko kung paano nila niloko si Qin Feng. Ang nagsalita ay ang ama kong si Qin Hian. Siya ang pinakamalaking sponsor ng kompetisyong ito. Hindi ba't si Qin ang pinakamayamang tao? Bakit nandito rin siya sa laban? Pareho silang Qin ni Qin Feng. Sila ba ay di? Ako ang bunsong anak ng pamilya Qin. Dahil ang mga kuya ko ay tumutulong sa aking ama sa pamamahala ng kumpanya, pinili kong gawin ang pinakagusto kong bagay. Ayokong may sinumang magbigay sa akin ng espesyal na trato dahil sa aking estado. Kaya itinago ko sa lahat sa team ang aking tunay na pagkatao. Kahit si Liu Ruyan, hindi niya alam na anak ako ng pinakamayamang tao. Alam kong para malinis ng husto ang katotohanan sa pagkakataong ito, kakailanganin ko ang tulong ng aking ama. Kaya isang gabi bago ang finals, tinawagan ko siya at ipinaliwanag ang sinapit ng aming pamilya sa nakaraang buhay. Kahit hindi masaya ang aking ama, naawa siya sa akin. Pagkatapos ng tawag, agad niyang ipinaimbestiga sina Liu Ruyan at Shen Xinian.
May kasamang ilang pulis ang aking ama. Sa harap ng lahat, inilabas niya ang isang tambak na litrato ni Liu Ruyan at Shen Zinian na magkasama. Ang babaeng ito, habang karelasyon ang anak ko, nakikipaglandian kay Shen Zinian. Isang buwan na ang nakalipas, pinlano na nila kung paano na nakawin ang lakas at teknike ng anak ko. Sunod, nagbukas ang aking ama ng isang video sa cellphone. Sa video, sina Liu Ruyan at Shen Zinian, habang nasa kama, ay nag-uusap. Ruyan, yung dugo ng Gyu, uri ng lason spell, na ipinahid mo sa dalawang swimming trunks na bigay mo sa amin ni Qin Feng, totoong makakapagpalit ng lakas at teknike namin. Siyempre, ako ang pinakamagaling na mangkukulam sa Miaojiang, rehiyon sa China. Sa araw ng finals, isuot mo ang itim na swimming trunks, at si Qin Feng naman ang berding swimming trunks. Ang dugo ng Gu ay magre-react sa tubig ng pool. Habang binibigkas ko ang spell, ang lakas at teknike ni Qin Feng ay lihim na malilipat sa iyo. Si Qin Feng naman, mapipilitang gamitin ang pangit mong teknike sa paglangoy. Sa huli, 0 ang resulta ni Qin Feng, at ikaw ang mananalo. Haha! Pagkatapos ng video, nanginginig sa takot sina Liu Ruyan at Shen Zinian. Ang ilang matatapat kong fans, hindi na napigilan ng mga security, sumugod at pinagsusuntok silang dalawa. Mga hayop kayo! Ganyan nyo pala niloko si Afeng namin. Apelidong Liu, nilason ba ng utak mo ni Shen Zinian? Bakit ka magtataksil sa kanya para sa isang walang kwentang tulad nito? Si Afeng, kapag nananalo sa laban, ginagamit ang premyo niya para bilhan ka ng mamahaling bag. Tapos lolokohin mo siya. Hayop kang walang utang na loob. Biglang niyakap ni Shen Zinian ang hita ko. Afeng, si Liu Ruyan talaga ang nang-akit sa akin. Lagi kong sinasabi sa kanya na magkababata lang kami. Pero araw-araw siyang nagpapadala ng maraming text para guluhin ako. Nang makita niyang hindi ako natitinag, lalo siyang lumala, pinapadalhan ako ng mga pribadong litrato niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko kaya nahulog ako sa patibong niya. Hindi inaasahan ni Liu Ruyan na para mailigtas ni Shen Zinian ang sarili niyang reputasyon, isisisi niya ang lahat sa kanya. Buong lakas niyang pinaghahampas si Shen Zinian. Stang ina! Nagkamali ako ng tingin sa'yo. Pero sinipa siya ni Shen Zinian kaya napaupo ito sa sahig. Baliw kang babae. Kung hindi dahil sa pang-udyok mo, paano ko lolokohin ang mabuti kong kaibigan? Umiyak ng malakas si Liu Ruyan. Hinawakan niya ang kamay ko, puno ng pagsusumamo ang mga mata. Afeng, nagkamali ako. Patawarin mo ako, please. Tinanggal ko ang kamay niya, nandidiring tumingin sa kanya. Sa sandaling nagtaksil ka kasama si Shen Zinian tapos na tayong dalawa. Sa sandaling yon, naglabas pa ng isang mabigat na pasabog ang aking ama. Video ni Shen Zinian kasama ang maraming modelo sa kama, gumagawa ng tiga noon. Nagulat ang lahat. Tieke. Hindi ko akalaing ganito pala kabigat ang trip ng mahinang to. Kaya pala wala siyang lakas, sa ganyan pala naubos. Hindi ko alam kung nahawaan na siya ng maruming sakit. Kung nahawaan siya, tapos na si Liu Ruyan. Sinaka ni Liu Ruyan si Shen Zinian, puno ng galit ang mga mata. Papatayin kita. Sa huli, dinala ng ilang pulis sina Liu Ruyan at Shen Zinian. Hindi nagtagal, nakatanggap ako ng notice mula sa Swimming Association. Dahil nagsinungaling akong gumamit ng doping at ginulo ang kaayusan ng kompetisyon, nasuspinde ako ng 3 taon. Pero hindi ako sumuko sa training. Pagkalipas ng 3 taon, muli akong tumayo sa International Competition Finals. Gamit ang aking galing, nanalo ako. Pagkatapos ng laban, habang ini-interview ako ng mga reporter, isang pulubing putol ang 2 paa ang sumugod para agawin ang gintong medalya ko. Ang pulubi ay si Shen Zinian. Ang mga binti niya ay pinutol ng mga galit na fans. Nang ibigay ko sa pulis ang ebidensya na anak siya sa labas ni Coach Wu, natanggal si Coach Wu. Si Shen Zinian naman, naging kasuklam-suklam sa mata ng lahat. Sa huli, pilit na dinala ng mga security personnel si Shen Zinian. Hindi nagtagal, nakakita ako ng balita. Isang babaeng may apelidong Liu, dahil nahawaan ng ilahit mula sa kanyang kababata, ay ilang beses sinaksak ito bago naglaslas ng liig para magpakamatay. Hinalikan ko ang gintong medalya. Sa wakas, naparusahan na ang masasamang tao. At ako, magpapatuloy na magniningning sa landas ng swimming.